Kabanata 1. Ano ba ang katotohanan tungkol sa Diyos? Talaga bang nagmamalasakit sa iyo ang Diyos? Anong uri siya ng Diyos? May pangalan ba siya? Posible bang mapalapit sa Diyos? Para po 1 at 2. Tanong. Bakit kadalasan ng mabuti ang magtanong? Napapansin mo ba kung paano magtanong ang mga bata? Marami ang nagsisimulang magtanong sa sandaling matuto silang magsalita. Mababanaag sa kanilang mga mata ang pananabik na magtanong sa iyo ng mga bagay na gaya ng, bakit po asul ang kulay ng langit? Bakit po kaya kumukutitap ang mga bituin? Sino po ba ang nagturo sa mga ibon na umawit? Maaaring pagsikapan mong mabuti na sagutin ang mga ito, pero hindi ito laging madali. Kahit ang pinakamahusay mong sagot ay maaaring sundan nila ng isa pang tanong. Bakit po? Hindi lamang ang mga bata ang nagtatanong. Habang lumalaki tayo, patuloy tayong nagtatanong. Ginagawa natin ito para makarating sa ating pupuntahan, malaman ang mga panganib na dapat nating iwasan, o masapatan ang ating pagiging mausisa. Ngunit maraming tao ang waring tumigil na sa pagtatanong, lalo na ng pinakamahahalagang katanungan. Sa paano man, hindi na sila naghahanap ng mga kasagutan. Para po 3, tanong. Bakit marami ang tumigil na sa pagsisikap na malaman ang mga sagot sa pinakamahahalagang tanong? Pag-isipan ang tanong na nasa simula ng recording na ito, ang mga tanong sa paunang salita o ang mga tanong sa pasimula ng kabanatang ito. Ang mga ito ay ilan lamang sa pinakamahalagang bagay na pwede mong itanong. Pero maraming tao ang sumuko na sa paghahanap ng mga sagot. Bakit? Nasa Biblia ba ang mga sagot? Inaakala ng iba na napakahirap maunawaan ang mga sagot nito. Nag-aalala naman ng iba na baka nakakahiyang magtanong. At sinasabi ng iba na ang gayong mga tanong ay masasagot lamang ng relihiyosong mga lider at mga guro. Ano sa palagay mo? Para po 4 at 5, tanong. Ano ang ilan sa pinakamahalagang bagay sa buhay na maaari nating itanong? At bakit natin dapat hanapin ang mga sagot? Malamang na interesado kang malaman ang mga sagot sa mahalagang katanungan sa buhay. Walang alinlangang naiisip mo rin kung minsan. Ano kaya ang layunin ng buhay? Ganito na lamang ba ang buhay? Anong uri talaga siya ng Diyos? Mabuting itanong ang mga bagay na ito, at mahalaga na huwag kang tumigil hanggang sa masumpungan mo ang kasiyasiya at maaasahang mga sagot. Ganito ang sinabi ng tanyag na gurong si Jesucristo. Patuloy na humingi at ibibigay ito sa inyo. Patuloy na maghanap at kayo ay makasusumpong. Patuloy na kumatok at bubuksan ito sa inyo. Mateo 7:7. Kung patuloy mong hahanapin ang mga sagot sa mahalagang tanong na ito, masusumpungan mo na ang paghahanap dito ay maaaring maging lubhang kasiyasiya. Ano man ang maaaring sinabi sa iyo ng ibang tao, may sagot sa mga tanong na ito, at pwede mong masumpungan ang mga ito sa Biblia. Hindi naman mahirap unawain ang mga sagot. Higit pa rito, nagdudulot ang mga ito ng pag-asa at kagalakan. At matutulungan ka ng mga ito na magkaroon ng kasiyasiyang buhay ngayon. Bilang pasimula, isaalang-alang natin ang isang tanong na gumugulo sa isipan ng maraming tao. Manhid ba at walang malasakit ang Diyos? Para po sa tanong. Bakit maraming tao ang nag-aakala na ang Diyos ay walang malasakit sa pagdurusa ng tao? Ipinalalagay ng maraming tao na ang sagot sa tanong na iyan ay oo. Kung nagmamalasakit ang Diyos, ang sabi nila, tiyak na ibang-iba sana ang daigdig, hindi ba? Nakikita natin sa ating paligid ang isang daigdig na punong-puno ng digmaan, poot at kahapisan. At bilang mga individual, tayo ay nagkakasakit, nagdurusa, at namamatayan ng mga mahal sa buhay. Kaya naman marami ang nagsasabi, kung nagmamalasakit ang Diyos sa atin at sa ating mga problema, tiyak na hindi niya hahayaang mangyari ang gayong mga bagay, hindi ba? Para po 7, tanong sa A.
Paano naimpluwensyahan ng relihiyosong mga guro ang marami na isiping manhid ang Diyos? Tanong sa B, ano ba talaga ang itinuturo ng Biblia hinggil sa mga pagsubok na maaaring nararanasan natin? Ang masaklap pa rito, naiimpluwensyahan kung minsan ng relihiyosong mga guro ang mga tao na isiping manhid ang Diyos. Paano? Kapag may nangyayaring sakuna, sinasabi nila na kalooban ito ng Diyos. Sa diwa, sinisisi ng gayong mga guro ang Diyos sa masasamang bagay na nangyayari. Iyan ba ang katotohanan hinggil sa Diyos? Ano ba talaga ang itinuturo ng Biblia? Sumasagot ang Santiago 1:13. Kapag nasa ilalim ng pagsubok, huwag sabihin ng sinuman, "Ako ay sinusubok ng Diyos." Sapagkat sa masasamang bagay ay hindi masusubok ang Diyos, ni sinusubok man niya ang sinuman. Kaya hindi ang Diyos ang pinagmumulan ng kabalakyutan na nakikita mo sa daigdig sa palibot mo. Totoo, pinahihintulutan niyang mangyari ang masasamang bagay. Ngunit may malaking pagkakaiba ang pagpapahintulot na mangyari ang isang bagay at ang pagiging sanhi nito. Para po 8 at 9, tanong sa A. Paano mo mailalarawan ang pagkakaiba ng pagpapahintulot na umiral ang labis na kasamaan at ng pagiging sanhi nito? Tanong sa B, bakit magiging di makatwiran kung pupunahin natin ang pasya ng Diyos na pahintulutan ng sangkatauhan na itaguyod ang isang masuwaying landasin? Halimbawa, sabihin natin na isang matalino at maibiging ama ang may malaki ng anak na nakapisan pa rin sa kanyang mga magulang. Nang magrebelde ang anak at magpasyang umalis na sa bahay, hindi siya pinigilan ng kanyang ama. Masama ang naging pamumuhay ng anak at nasoong ito sa gulo. Ang ama ba ang sanhi ng mga problema ng kanyang anak? Hindi. Sa katulad na paraan, hindi pinipigilan ng Diyos ang mga tao kapag pinili nilang tahakin ng isang masamang landasin. Ngunit hindi siya ang sanhi ng mga problemang bunga nito. Kung gayon, tiyak na hindi makatwirang sisihin ng Diyos sa lahat ng problema ng sangkatauhan. May mabubuting dahilan ng Diyos kung bakit pinahintulutan niya ang sangkatauhan na tahakin ng isang masamang landasin. Bilang ating marunong at makapangyarihang may lalang, hindi niya kailangang ipaliwanag sa atin ang kanyang mga dahilan. Gayunman, dahil sa pag-ibig ay ginawa ito ng Diyos. Marami ka pang matututuhan hinggil sa mga dahilang ito sa Kabanata 11. Ngunit makatitiyak ka na hindi ang Diyos ang dahilan ng mga problemang kinakaharap natin. Sa kabaligtaran, ibinibigay niya sa atin ang tanging pag-asa para malutas ang mga ito. Para po Gis, tanong, bakit tayo makapagtitiwala na aalisin ng Diyos ang mga epekto ng labis na kasamaan? Karagdagan pa, ang Diyos ay banal. Nangangahulugan nito na siya ay dalisay at malinis. Walang mababakas na kasamaan sa Kanya. Kaya lubusan tayong makapagtitiwala sa Kanya. Pero hindi tayo makapagtitiwala ng ganyan sa mga tao. Yamang nagiging tiwali sila kung minsan. Kahit ang pinakamatapat na taong may awtoridad ay madalas na walang kapangyarihang lunasan ang pinsalang idinudulot ng masasamang tao. Ngunit ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya niya at talagang aalisin niya ang lahat ng naging epekto ng labis na kasamaan sa sangkatauhan. Kapag kumilos ang Diyos, wawakasan niya ang kasamaan magpakailanman. Ano ang nadarama ng Diyos hinggil sa kawalang katarungang nararanasan natin? Para po 11, tanong sa A. Ano ang nadarama ng Diyos hinggil sa kawalang katarungan? Tanong sa B. Ano ang nadarama ng Diyos hinggil sa iyong pagdurusa? Samantala, ano kaya ang nadarama ng Diyos hinggil sa nangyayari sa daigdig at sa iyong buhay? Una sa lahat, itinuturo ng Biblia na ang Diyos ay maipikin sa katarungan. Awit 37:28. Kaya naman napakahalaga sa Kanya kung ano ang tama at kung ano ang mali. Kinapopuotan niya ang lahat ng uri ng kawalang katarungan. Sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay nasaktan sa kanyang puso nang mapuno ng kasamaan ang daigdig noon.
Henesis 6:5 at 6. Hindi nagbabago ang Diyos. Kinapopootan pa rin niya ang pagdurusang nagaganap sa buong daigdig. At ayaw ng Diyos na makitang nagdurusa ang mga tao. Siya ay nagmamalasakit sa inyo, ang sabi sa Biblia. Unang Pedro 5:7. Para po 12 at 13, tanong sa A. Bakit tayo nagtataglay ng mabubuting katangian na gaya ng pag-ibig? At paano naaapektuhan ng pag-ibig ang ating pangmala sa daigdig? Tanong sa B. Bakit ka nakatitiyak na talagang may gagawin ng Diyos hinggil sa mga problema sa daigdig? Paano tayo nakatitiyak na ayaw ng Diyos na makitang may nagdurusa? Heto pa ang karagdagang patotoo. Itinuturo ng Biblia na ang tao ay ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Kaya may mabubuting katangian tayo dahil may mabubuting katangian ng Diyos. Halimbawa, nababagabag ka ba kapag nakikita mong nagdurusa ang inosenteng mga tao? Kung nababagabag ka sa kawalang katarungang ito, makatitiyak ka na mas matindi pa ang nadarama ng Diyos hinggil dito. Ang isa sa pinakamabubuting katangian ng tao ay ang kakayahang umibig. Nakikita rin dito ang katangian ng Diyos. Itinuturo ng Biblia na ang Diyos ay pag-ibig. Unang Juan 4:8. Umiibig tayo dahil umiibig ang Diyos. Pakikilusin ka ba ng pag-ibig upang wakasan ang pagdurusa at kawalang katarungang nakikita mo sa daigdig? Kung may kapangyarihan kang gawin iyan, gagawin mo ba ito? Siyempre naman. Makatitiyak ka rin na wawakasan ng Diyos ang pagdurusa at kawalang katarungan. Ang mga pangakong binanggit sa paunang salita ng aklat na ito ay hindi lamang mga pangarap o mga pag-asang walang saligan. Tiyak na magkakatotoo ang mga pangako ng Diyos. Ngunit para makapagtiwala sa gayong mga pangako, kailangan mong makilala pa ng higit ang Diyos na nangako ng mga ito. Nais ng Diyos na makilala mo siya. Para po 14, tanong, ano ang pangalan ng Diyos at bakit natin dapat gamitin ito? Kung nais mong makilala ka ng isang tao, ano ang malamang na gagawin mo? Hindi mo ba sasabihin sa taong iyon ang pangalan mo? May pangalan ba ang Diyos? Maraming relihiyon ang nagsasabi na ang pangalan niya ay Diyos o Panginoon. Ngunit ang mga ito ay hindi naman personal na mga pangalan. Mga titulo ang mga ito kung paanong ang hari at presidente ay mga titulo rin. Itinuturo ng Biblia na maraming titulo ang Diyos. Kabilang sa mga ito ang Diyos at Panginoon. Gayunman, itinuturo rin ng Biblia na may personal na pangalan ng Diyos. Jehovah. Sinasabi ng awit 83:18, Ikaw na ang pangalan ay Jehovah. Ikaw lamang ang kataas-taasan sa buong lupa. Kung wala ang pangalang iyan sa salin ng iyong Biblia, baka gusto mong tingnan ang apendise sa pahina 195 hanggang 197 ng nakalimbag na edisyon ng aklat na ito para malaman mo kung bakit. Ang totoo, lumilitaw ang pangalan ng Diyos ng libu-libong ulit sa sinaunang mga manuskrito ng Biblia. Kaya, gusto ni Jehovah na malaman mo ang kanyang pangalan at gamitin mo ito. Sa diwa, ginagamit niya ang Biblia para ipakilala sa iyo ang kanyang sarili. Para po 15, tanong, ano ang kahulugan ng pangalang Jehovah? Binigyan mismo ng Diyos ang kanyang sarili ng isang pangalan na punong-puno ng kahulugan. Ang kanyang pangalang Jehovah ay nangangahulugan na kayang tuparin ng Diyos ang anumang pangakong binitiwan niya at anumang layuning naisip niya. Ayon sa talababa, marami pang impormasyon hinggil sa kahulugan at pagbigkas sa pangalan ng Diyos sa apendise sa pahina 195 hanggang 197 ng nakalimbag na edisyon. Sa pagpapatuloy, natatangi ang pangalan ng Diyos. Wala itong katulad. Siya lamang ang nagmamay-ari nito. Sa maraming paraan, natatangi si Jehovah. Paano? Para po 16 at 17, tanong,
Ano ang matututuhan natin tungkol kay Jehovah mula sa sumusunod na mga titulo? A. Makapangyarihan sa lahat. B. Haring walang hanggan. C. May lalang. Nakita natin na sinabi ng awit 83:18 hinggil kay Jehovah, "Ikaw lamang ang kataas-taasan." Sa katulad na paraan, si Jehovah lamang ang tinutukoy bilang makapangyarihan sa lahat. Sinasabi ng Apokalipsis 15:3, "Dakila at kamangha-mangha ang iyong mga gawa, Diyos na Jehovah, ang makapangyarihan sa lahat. Matuwid at totoo ang iyong mga daan, haring walang hanggan." Ang titulong makapangyarihan sa lahat ay nagtuturo sa atin na si Jehovah ang pinakamakapangyarihang persona na umiiral. Walang kapantay ang kanyang kapangyarihan. Ito ay nakahihigit sa lahat. At ipinaaalaala sa atin ng titulong haring walang hanggan na si Jehovah ay natatangi sa isa pang diwa. Noon pa man ay umiiral na siya. Sinasabi ng awit 92, "Mula pa sa panahong walang takda hanggang sa panahong walang takda, o magpakailanman ay ikaw ang Diyos." Hindi ba gumaganyak ng pagpipitagan ng gayong mga pananalita? Natatangi rin si Jehovah sa bagay na siya lamang ang may lalang. Ganito ang mababasa sa Apokalipsis 4:11. "Ikaw ang karapat-dapat, Jehovah, na Diyos nga namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng karangalan at ng kapangyarihan, sapagkat nilalang mo ang lahat ng bagay. At dahil sa iyong kalooban ay umiral sila at nalalang. Lahat ng bagay na maiisip mo, mula sa di nakikitang espiritong mga nilalang sa langit, sa maraming bituing nakikita sa kalangitan sa gabi, sa mga prutas na lumalaki sa mga punong kahoy, hanggang sa mga isda na lumalangoy sa mga karagatan at mga ilog, ay umiiral dahil si Jehovah ang may lalang." Maaari ka bang mapalapit kay Jehovah? Para po 18, tanong, bakit nadarama ng ilang tao na hindi sila kailanman mapapalapit sa Diyos? Ngunit ano ang itinuturo ng Biblia? Waring nangangamba ang ilang tao kapag nababasa nila ang kahanga-hangang mga katangian ni Jehovah. Nangangamba sila na napakataas ng Diyos para maabot nila, na hindi sila kailanman mapapalapit sa Kanya o magkakaroon ng halaga sa gayon katayog na Diyos. Pero tama ba ang kaisipang ito? Ang kabaligtaran nito ang siyang itinuturo ng Biblia. Sinasabi nito hinggil kay Jehovah. Sa katunayan, hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Gawa 17:27. Hinihimok pa nga tayo ng Biblia. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Santiago 4:8. Para po 19, tanong sa A. Ano ang unang hakbang upang mapalapit tayo sa Diyos? At ano ang kapakinabangan nito? Tanong sa B. Anong mga katangian ng Diyos ang lubhang kaakit-akit sa iyo? Paano ka mapapalapit sa Diyos? Unang-una, ipagpatuloy mo ang ginagawa mo ngayon, ang pag-aaral hinggil sa Diyos. Sinabi ni Jesus, ito ay nangangahulugan ng buhay na walang hanggan, ang kanilang pagkuha ng kaalaman tungkol sa iyo, ang tanging tunay na Diyos, at sa isa na iyong isinugo, si Hesukristo. Juan 17:3. Oo, itinuturo ng Biblia na ang pagkatuto hinggil kay Jehovah at kay Jesus ay umaakay sa buhay na walang hanggan. Gaya ng nabanggit na, ang Diyos ay pag-ibig. Unang Juan 4:16. Marami pang ibang magaganda at kalugod-lugod na katangian si Jehovah. Halimbawa, sinasabi ng Biblia na si Jehovah ay isang Diyos na maawain at magandang loob, mabagal sa pagkagalit at sagana sa maibiging kabaitan at katotohanan. Exodo 34:6. Siya ay mabuti at handang magpatawad. Awit 86:5. Matiisin ang Diyos. Matapat siya. Habang higit mong binabasa ang Biblia, matutuklasan mo kung paano ipinakita ni Jehovah na taglay niya ang mga ito
at ang iba pang kalugod-lugod na mga katangian. Para po 20 hanggang 22. Tanong sa A. Nahahadlangan ba ang ating pagsisikap na mapalapit sa Diyos dahil hindi natin siya nakikita? Ipaliwanag. Tanong sa B. Baka himukin ka ng ilang taong nagmamalasakit na gawin ang ano, ngunit ano ang dapat mong gawin? Totoo, hindi mo nakikita ang Diyos dahil isa siyang di nakikitang espiritu. Ngunit sa pamamagitan ng pag-aaral hinggil sa Kanya sa mga pahina ng Biblia, makikilala mo siya bilang isang persona. Gaya ng sinabi ng salmista, maaari mong mamasdan ang kaigayahan ni Jehova. Awit 27:4. Habang mas marami kang natututuhan tungkol kay Jehova, magiging mas totoo siya sa iyo at magkakaroon ka ng mas maraming dahilan para ibigin siya at mapalapit sa Kanya. Unti-unti mong mauunawaan kung bakit itinuturo ng Biblia na ituring natin si Jehova bilang ating Ama. Hindi lamang dahil nagmula sa Kanya ang ating buhay, kundi nais niya ang pinakamagandang buhay na posible para sa atin, na siyang nanaisin ng sinumang maibiging ama para sa kanyang mga anak. Itinuturo rin ng Biblia na maaaring maging mga kaibigan ni Jehova ang mga tao. Akalain mo, pwede kang maging kaibigan ng may lalang ng universo. Habang dumarami ang iyong natututuhan sa Biblia, baka himukin ka ng ilang taong nagmamalasakit na itigil mo na ang gayong pag-aaral. Baka mag-alala sila na babaguhin mo ang iyong mga paniniwala. Ngunit huwag mong hayaang pigilan ka ng sinuman sa pagbuo ng pinakamainam na pakikipagkaibigan na pwede mong tamasahin kailanman. Para po 23 at 24. Tanong sa A. Bakit dapat na patuloy kang magtanong hinggil sa iyong natututuhan? Tanong sa B. Ano ang paksa ng susunod na kabanata? Siyempre pa, may mga bagay na hindi mo mauunawaan sa simula. Kailangan ng kapakumbabaan para humingi ng tulong. Pero huwag kang mag-atubili dahil lamang sa nahihiya ka. Sinabi ni Jesus na mabuti ang maging mapagpakumbaba, gaya ng isang munting bata. At gaya ng alam natin, maraming tanong ang mga bata. Nais ng Diyos na masumpungan mo ang mga sagot. Pinuri ng Biblia ang ilan na naging sabik na matuto tungkol sa Diyos. Maingat nilang sinuri ang kasulatan upang tiyakin na ang natututuhan nila ay katotohanan. Ang pagsusuri sa Biblia ang pinakamainam na paraan upang matuto hinggil kay Jehova. Naiiba ito sa lahat ng iba pang aklat. Sa anong paraan? Tatalakayin sa susunod na kabanata ang paksang iyan. Kung ano ang itinuturo ng Biblia. Personal na nagmamalasakit sa iyo ang Diyos. Unang Pedro 5:7. Jehova ang personal na pangalan ng Diyos. Awit 83:18. Inaanyayahan ka ni Jehova na maging malapit sa Kanya. Santiago 4:8. Si Jehova ay maibigin, mabait at maawain. Exodo 34:6 at unang Juan 4:8 at 16.